May isang klaseng tao na bigla na lang hindi mo na napapansin. Hindi dahil nag-fail, hindi dahil nawala, hindi dahil nalugmok, kundi dahil tumigil na siyang magingay. Wala nang rant sa Facebook, small wins caption, screenshot ng bank notification, subtle flex na kunwari joke, tahimik. At kapag nakita mo ulit siya after years, sa reunion, sa kasal, sa lamay, sa random SM parking, ang una mong sasabihin, ikaw ba yan? Hindi dahil sa itsura, kundi dahil sa aura. Yung aura na parang hindi nagmamadali, hindi nagpapa-impress, hindi rin mukhang naghahabol. At sa Pilipinas, kapag ganyan ang dating ng tao, may pinagdadaanan yan o may pinaghahawakan. Balikan natin ang totoo. Dati, ikaw yung unang nag-view ng sale, unang nagbubukas ng Shopee tuwing sweldo, unang nagsasabi ng deserve ko to at hindi ka nag-iisa. Buong bansa ganyan. Kasi sa Pilipinas, hindi ka pwedeng magmukhang okay lang. Kailangan may bagong sapatos, may bagong phone, may bagong ganap. Kasi kapag wala ang assumption, may problema yan. So gumastos ka. Hindi dahil kailangan, kundi dahil ayaw mong magmukhang walang progress. Ang sunod naman ay tungkol sa flex na tinawag na motivation. Ginawa nating inspiration ang flex. Ginawa nating motivation ang travel photos na naka-loan, condo tour na hindi pa paid, kotse na kalahati ng sahod ang amort. Ang tawag natin manifesting. Ang totoo, pressure. Pressure na hindi ka pwedeng mahuli. Hindi ka pwedeng tumigil. Hindi ka pwedeng magmukhang average. Kaya kahit pagod ka na, kahit stress ka na, kahit ubos ka na, gagastos ka pa rin. Isang ospital lang ang layo ng panik. Ito ang brutal na katotohanan. Maraming mukhang mayaman sa Pilipinas, pero walang emergency fund, walang insurance, walang plan B, isang appendicitis, dengue, aksidente lang ang pagitan nila sa utang, panik at pwede ba manghiram? Pero hindi ayan pinopost. Ang pinopost, coffee, outfit, airport. Ito naman ang gabi na hindi mo makalimutan. Lahat ng stealth wealth stories may ganitong gabi. Tahimik. Late na. Walang distraction. Binuksan mo ang banking app. Binuksan mo ang CC statement. Tapos pumasok sa isip mo. Kung may mangyari sa akin bukas, sino sasalo? Walang sagot. At doon ka natahimik. Hindi ka umiyak. Hindi ka nag-post. Hindi ka nagdrama. Pero may namatay sa'yo. Yung illusion na okay ka lang. Ano naman ang unang decision? Hindi mag-flex at hindi magpaliwanag. Hindi mo sinabi sa kahit sino. Pero may mga bagay kang tinigil. Impulse buys. Sabay-sabay na gastos. Pagsali sa lahat ng lakad. Ang sagot mo na, pass muna. Walang explanation, walang lecture. At dito na papasok ang Filipino commentary section. Ang Pinoy commentary na maririnig mo, nag-iba ka na. Pag hindi ka na gumagastos, ang kuripot mo na. Dati hindi ka ganyan. Uy, may problema ka ba? Hindi pumasok sa isip nila na baka nag-mature ka lang. Sa kultura natin, ang financial discipline ay madalas na pagkakamalang. Pagiging madamot, pagiging KJ. Pero okay lang, hindi ka nagtitipid. Nag-iipon ka ng future. Meron tayong mga desisyong hindi pinapalakpakan. Ito ang pinakamahirap. Walang likes, comments, validation. Walang magsasabing, ang galing mo kasi wala silang nakikita. Pero habang tahimik ka, nagbabayad ka ng utang, nagbubuild ka ng buffer, nag-aaral ka ng pera, hindi ka na umaasa sa bonus, sahod, himala. May sistema ka na. Ngayon, yung biglang tumigil ka na sa pag-share ng numbers. Dati, open book ka, sweldo, kwento, bonus, kwento, ipon, kwento. Ngayon, tahimik. Hindi dahil mayabang ka, kundi dahil natutunan mo. Kapag alam ng lahat, hawak ka nila. Kapag tahimik ka, hawak mo sarili mo. Ang pamilya, love na may halong expectation. Ito ang pinakamabigat. Kapag pamilya na ang nagsabi, ikaw na ang may trabaho, ikaw ang aasahan, ikaw ang nakakaintindi, pero ang hindi nila alam, ikaw rin ang napapagod,
Ikaw rin ang nangangamba. Ikaw rin ang may future na pinoprotektahan. Stealth wealth truth. Hindi lahat ng sakripisyo kailangang ipakita. Ito na yung tahimik na pagbabago ng tao. Mapapansin mo, hindi ka na reactive, hindi ka na mabilis matrigger, hindi ka na naiinggit. Mas pinipili mo, simple pagkain, maagang uwi, tahimik na weekend. Hindi dahil wala kang pera, kundi dahil yaw mo nang ubusin ang sarili mo para sa image. Sunod ay ang biglang pagbabago ng bilog. May mawawala. Mga taong gusto ka lang kapag libre ka, nandyan lang kapag may ambag ka, tahimik kapag ikaw ang nangangailangan. Masakit, pero necessary. Hindi lahat pwedeng sumama sa bagong version mo. Dumating ang araw, reunion, kasalan, event. May lalapit sa'yo, "Uy, parang ang ayos mo ah." Hindi nila alam. Ilang gabi kang nag-compute, ilang beses kang tumanggi, ilang ego ang binitawan mo. Ang sagot mo lang, okay lang, at doon nila sasabihin, "Ikaw ba yan?" Hindi nila nakikita ang transformation. Kasi hindi ito pang entertainment. Hindi ito before-after photo. Success story caption. Motivational quote. Ito ay discipline, consistency, silence. At walang clout ang ganon. Kung ikaw ngayon ay mas tahimik, mas simple, mas private. Normal yan. Hindi ka nawawala. Nag-aayos ka lang ng foundation. At oo, may magsasabing, sayang ka dati. Hindi sayang. Strategic retreat lang. Pero ang pinakamasakit na realization, hindi lahat ng tao gusto kang umangat. Gusto ka lang nila kapantay, available, convenient. Kapag hindi ka na ganon, may discomfort. Hayaan mo. Kapag tinanong ka ulit, "Ikaw ba yan?" Pwede mong sagutin sa loob mo, "Oo." Mas tahimik, mas handa, mas may ipon, mas hindi kailangang magpaliwanag. Hindi lahat kailangang makita. Hindi lahat kailangang marinig. Hindi lahat kailangang i-flex. Yung moment na tinawag kang boring at hindi ka na nasaktan. May isang araw na may magsasabi sa'yo ng ganito, "Grabe, ang boring mo na ah. Dati, masasaktan ka dyan. Dati, mapapaisip ka, oo nga no, dapat ba sumabay ako? Baka napag-iiwanan na ako." Pero ngayon, ngumiti ka lang, hindi dahil okay lang matawag na boring, kundi dahil alam mo na ang presyo ng excitement at hindi mo na kayang bayaran ulit. Let's be real. Ang masaya lang lifestyle, masaya sa weekend. Stress sa Lunes, panic sa bayaran, masaya ang biglaang lakad. Spontaneous gastos, YOLO decisions. Hanggang dumating ang overdue, emergency, responsibility. At doon mo marirealize, hindi pala libre ang fun. May interest, may consequence, may hangover, hindi lang sa katawan, pati sa bank account. Isa sa pinaka-quiet pero pinaka-violent na moment ng adulting. Yung inisa-isa mo ang gastos mo, hindi hulaan, hindi tansya, actual numbers, rent, kuryente, internet, food, subscriptions, na nakalimutan mo na bakit ka nag-sign up, tapos bigla mong naisip, kaya pala ako laging pagod, hindi sa trabaho, sa lifestyle. May mga gastos na hindi mo talaga gusto, pero ginagawa mo kasi ayaw mong maging KJ, ayaw mong mapag-usapan, ayaw mong mapag-iwanan. Sa kultura natin, ang pakisama, madalas may kasamang pakigastos. At ikaw naman, oo ka lang ng oo. Hanggang isang araw, napagod ka na. Hindi ka na galit, hindi ka na dramatic, pagod ka lang. Minsan ito, yung unang beses na hindi ka nasumama at hindi gumuho ang mundo. Hindi ka sumama, walang nangyaring masama. Hindi ka nawala sa circle. Hindi ka kinain ng lupa. Hindi ka naging kontrabida sa buhay nila. In fact, natuloy pa rin sila. Doon mo na-realize, hindi pala ako required sa lahat. At that thought, liberating. From deserve ko to kaya ko to. Dati ang mindset mo, deserve ko ito. Ngayon, ang tanong mo, kaya ko ba to? Nang hindi sinisira future ko? Hindi mo na tinitingnan kung kaya ng card. Tinitingnan mo kung kaya ng buhay mo. Malaking difference kapag ang status symbol mo ay hindi nagamit. Dati, phone, kotse, damit, travel. Ngayon, ang status symbol mo,
walang utang. May ipon, may buffer, may option. Hindi mo kailangang ipakita kasi mararamdaman nila yung calm, yung hindi nagmamadali, yung hindi desperate. Ang taong may option, iba ang galaw. Ito ang hindi nila maipaliwanag sa'yo. Bakit ka? Hindi kinakabahan, hindi nagpapa-impress, hindi sumasabay. Kasi may option ka. Kapag ayaw mo, pwede kang umalis. Kapag ayaw mo, pwede kang tumanggi. Kapag ayaw mo, pwede kang maghintay. Ang taong walang ipon, walang opsyon. Dati, lahat alam mo ikinukwento. Ngayon, tahimik ka. Hindi dahil tinatago mo, kundi dahil natutunan mo. Hindi lahat ng nakikinig ay supportive. Yung iba, naghihintay lang kung kailan ka madadapa. So you move quietly, strategically, privately. Kapag hindi ka na nagkukwento, ang secretive mo na. Bakit ayaw mo sabihin? Uy, parang ang yabang ah. Funny no? Kapag bukas ka, inaabuso. Kapag tahimik ka, masama ka. So you choose peace. Dati ang pangarap mo, mapansin, ma-validate, ma-approve. Ngayon ang goal mo, may exit plan, may fallback, may safety net. Hindi mo na hinahabol ang clout. Hinahabol mo ang control. May moments din na kaya mong bilhin, pero pinili mong hindi. Hindi dahil bawal, kundi dahil hindi na kailangan. At walang makakaalam. Walang papalakpak. Walang congratulation. Pero ikaw, alam mo, at sapat na yun, may magsasabi, parang iba ka na. Tama sila. Hindi ka na impulsive. Hindi ka na desperate. Hindi ka na madaling ma-pressure. Hindi ka na madaling utuin. Meron din lie na hindi mo na binibili. Ito ang lie na dati pinaniwalaan mo. Enjoy now, bahala na later. Pero nakita mo na kung sino ang later. Pagod, stressed, walang option. So you chose differently kapag tinanong ka ulit. Ikaw ba yan? Hindi mo kailangang sagutin ng malakas. Sa loob mo lang, oo, mas boring sa paningin mo. Mas ligtas sa totoong buhay. At kung boring ang tawag nila sa peace, control, stability, options, then fine. Mas pipiliin mo ng maging boring kaysa maging broke. And kung nagustuhan mo itong video, don't forget to comment, like, share, and subscribe to Low Key Wealth PH. Because remember, low key is the new wealthy.